seconds later. Recording in progress. Ayan, recording in progress. So at least yung mga makakahabol mamaya, kung late man sila, meron tayong record na maintindihan po nila yung itong pinag-uusapan natin dito. Ang problema ko is hindi ko makita yung aking share. No? Bakit hindi ko makita? Zoom. Ayun. So nakikita niyo po ba yung aking slide? Ayan. Nakikita niyo po yung slide natin? Or ako hindi niyo na ako nakikita? O parang hindi ko na nakita ang sarili ko. Bakit nito? Bakit kailangan mawala ang screen ko? Ayan. Ba't ganun? You can see the slide, but the problem is I cannot see dito sa ating monitor. I hope na nakikita ko po. Pero at the same time, nakikita niyo po ako while presenting my slide. Ba? Sige na. Can I have a reaction here? Sabi rito, yes, we can see the slide. Yes, okay, we can see the slide and you can see me then. Perfect. Okay, so check na po natin and let's start the presentation. Ayan. Tatra! Shopee mo! Oh, Shopee daw. Ba't may Shopee dito? Ayan. Okay, so kung nakikita na po ang ating presentation, then we'll start para na po tayo na maaga matapos tayo and then makapag-focus tayo sa dapat nating pag-focusan. Again, welcome po sa ating presentation, sa ating product knowledge, MBA Club Global. Again, welcome po sa Mega Glory International Club, okay, that promotes to stay young, stay healthy, stay strong, and stay fit. Okay, disclaimer lang po tayo. Okay, MGI products are not intended to diagnose, treat, or cure any diseases, and all information presented here is not meant as a substitute for or alternative to information from healthcare practitioner. Okay? So, hindi po tayo lumalagpas doon sa kakayanan po ng ating mga doktor. If ever meron kayong experience of discomfort or any persistent issues while using the medical eyewear, which is IMSPEC, please consult your eye care professional or doctor. All right. Okay, so individual results may vary and testimonials are not claimed to represent the results you will achieve. All testimonies shared about MJ Club are from real people and may not reflect the typical purchaser's experience and are not intended to represent or guarantee that anyone will receive the same or similar results. So I hope clear po yan. Okay, ito po ay makikita ninyo yung ating product ay makakatulong po sa atin. But of course, any differences ay normal po yan. Okay, so wag niyo po i-expect kapag nakita niyo sa iba, ay makikita niyo rin po sa sarili niyo. Alright, so welcome po sa mga bagong pasok ha. Okay, so our company is the leader of nano health products or nanotechnology products, specialized in advanced nanotechnology-based health solutions. Global Eyewear Donation Program, we are also involved. We are giving free eyewears globally, partnered with Glaucoma Society Malaysia for 5+ years to provide free medical glasses worldwide. Also, health, time, and financial freedom, we promote that also. Okay, just like us before, na talagang financially, no? Wala po tayong kakayanan sa lahat ng bagay. But this time, awa ng Diyos, because of doing this business with the product of IronSpec and the rest is nakatulong po sa atin. No? Hindi naman, again, 100% financial freedom. Nagigipit din tayo minsan, but hindi na katulad dati ng kagipitan na kahit pambili ng ulam. Wala tayo. But this time, yung ulam, hindi na po masyadong problema. Okay? Magkaroon na rin tayo ng sariling mga achievements dito. Okay? Time freedom, yes. Kasi dito wala kang boss. Boss mo ang sarili mo. So, napakaganda ng ino-offer niya sa atin. Okay. Also, our company empowers individuals to achieve wellness and sustainable income. Innovative marketing system and hindi ko pa na-address tong problem ito. Hindi ko mabasa yun. Combines 5 top business. Hindi ko pa na-address. Wait lang. Ayusin ko nga itong na to. Ayan. Stop ko muna yung ating recording. Ha? Okay. Pause ko muna. So,
Punta lang ako sandali sa ating monitor. Wait. Ayan. Ayan, okay. Post ko lang yung ating record. Hindi ko pa na-address itong problem na to dito sa aking slide eh. Wait lang ha. Ayusin ko lang po. Okay. Yan. Alright. So nakikita po may mga pasok na. Boss Eric Magno, again, thank you very much for joining dyan sa Tansa. Ma'am Jen, thank you very much also from Caintaris. Thank you very much for joining. And then continue po tayo sa ating presentation. Okay. Share ko ulit yung ating slide. Alright. Share. Ayan. So, ito na. Ito na yung slide. Okay, resume po recording. Ayan. So, ayan. Alright. So, asan yung monitor ko? Wala na naman. Okay, it combines the 5 top business trends for growth and success. Mamaya makita niyo po yan. And about legitimacy naman, this is our registration number. Okay, and also we have our legal counsel. Okay, you can call them and talk to them if ever you have issues legally. No? So, yan po. And the mission of our company is to provide the world's best business application to give an opportunity to financial independence with unlimited income potentials. Also, our vision is to strive to be the world's most successful company and one of leading healthy and natural product distributor in local and global markets. So napakarami po at laki po ng ating chance na magkaroon ng marami market, no? Because this product is available globally. No? And let's go to the executive team. Let's start with our global CEO, the president, director of MJ Club International, the founder, Dr. Anthony Chin. His doctorate of entrepreneurship, PhD, okay, of entrepreneurship. Okay, is a top performing sales director of Asia Pacific Australia Magna Industrials and also a part of networking business here in the Philippines. On his first year, kumita na po siya agad ng $3 million. So ganun po ang experience ng ating global CEO. He also was the supply chain partner from 2005 to 2015 of Honda Astra Motor Indonesia, philanthropic advocate, and Deputy Chairman, IronSpec International Foundation. If you want to read full of his profile, you can click this website, www.mjclub.com. That is our executive director, Dr. Anthony Chin, Global CEO. All right, our President MJ Club and happens to be the inventor of our product, IronSpec, NanoSpec medical glasses. He is Dr. Soon Lee Fong and Chairman of Hong Kong Vision Foundation, Chairman of Malaysia IronSpec Foundation, Chairman of Malaysia Floaters High Society, Chairman of Glaucoma Social Program Movement, Spokesperson of Glaucoma Society, and also Chairman of Juvenile Myopia Prevention Program Movement. So yan po ang ating inventor. So hindi po kayo mag-aalangang ibenta po ito because again, back up po tayo ng ating inventor. If ever you have any question, you can ask our inventor directly, no? Available po yan sa Facebook, available po yan sa WeChat. So, ganyan po, available ang ating inventor if ever may question po kayo technically. So, yan po. And our global COO, our Global Chief Operation Officer, Sir Ari Chin, has started his career as a professional sales and marketing officer for a leading company in Singapore and Malaysia. He is also linked to business across the globe in terms of consultation, strategy arrangement,
He highly believes in innovation and creativity and focuses on solutions and services. In MJ Club Global, he will ensure all members are prosperous and properly served. Ayan. So yan po ang ating global team. Ayan. Okay. So ako naman po, papakilala po ako sa inyo. Ako po si Ian Max. Okay, ako po ay dating teacher for 15 years, mathematics teacher and a master's stockist here in GMA Cavite. So if ever you have any transactions here near our place, pwede po namin kayo matulungan dyan. Okay, and also reigning top 4 MGI Club earner and the reigning MGI Elite Chairman. Okay, Elite Ring 1. And also Speakers Guild, Senior Speaker. Ayan, so kaya tayo po ay speaker since 2018. Okay, and we are now 7 years in MGI. So hopefully kayo po ay maging part din po ng speakership dahil actually lahat tayo dapat maging speaker kasi alam nyo itong ating business ay kailangan natin na matuto. So once na speaker ka, mauobliga ka pong talagang pag-aralan po yung product natin. And isa sa mga nagtulak sa akin para pag-aralan siya is dahil tayo ay naging speaker. Mahirap din naman po talaga magsalita sa harapan tapos kulang-kulang po ang ating kaalaman. So isa sa mga tulong po natin sa mga members natin for them to learn and them to understand deeper about our product is to attend this kind of presentations like Zoom. Okay? So we are doing this weekly, twice a week, or once a week, at least every week meron tayong presentation para at least hindi tayo mawala sa limelight, no? And hindi tayo mawala doon sa trend. Kasi alam nyo, sabi nga ng iba, the thing that you don't use, you will lose. So everything that you will not use, in later on you will lose it. So nawawala po yan pag hindi mo ginagamit. So I hope na makatulong sa inyo yung katagalan. Ako'y talaga yung nako-confuse dito sa aking monitor. Hindi ko kayo nakikita. Bakit ganun? So gusto kong makita kayo habang nagsasalita ako eh. Okay. Wait lang ha. Bakit ganun? Hindi ko kayo makita. Ang nakikita ko lang ay yung presentation ko. Parang ang kausap ko ay you can see 2 Maxtra Falls. Why? Okay, again, post ko lang muli yung aking recording. Okay. So, hindi pa lang masyadong importante yun. Dahil na kayo, hindi kasi ako sanay na nagsasalita na hindi ko nakikita yung audience ko. Ang hirap po nun. So, paano ko ba ayusin to? Wait lang ha. Stop share ko nga po muna. Stop share ko muna. So, share ako ulit. Bakit ganun? Okay. Tingnan ko nga. Ayun. Yun. Nakita ko na. Thank you very much. Thank you very much to me. Ayan. So, let's continue. And, nasa na yung option na yun? Okay, then, let's continue the presentation. Naka-record doon. Okay. So, ayan. So, again, thank you very much. So, ito na po. Let's start the presentation. Nasa na yun? Bakit ayaw mag-click? Ako'y linalaro ng aking presentation this time. Kung kailan naka-record. Ayan! Mabagal lang pala yung reaction. So, ayan. Nasa na ba yun? Ayan. So, ito po yung ating mga achievements dito. Sa pamamagitan po ng company na to, dating teacher po ako na ang travel ko lang po ay nasa Pilipinas lang. And ayan po ay mga incentive lang namin sa school, mga, alam mo yun, ano ba tawag din, mga excursion. But here in MGI, mayroon po akong free travel sa naranasan po rito. At hindi lang po isang bansa, no? I traveled a lot of countries this time. Ang pinaka-latest po namin, nagpunta po kami ng Shenzhen, China to see the factory of our company, no? So kasama po, sino ba yung kasama ko dito na nagpunta ng Shenzhen? Meron ba? Wait lang, check ko.
Aha, sa kasamaang palad, wala yata akong kasama rito. Shoutout sa mga Tagaloganya, Brad Ed, thank you very much for joining. Ayan, so Jay Paracale also join us, thank you very much. Aha, yan. So, ang pinaka-latest namin na pinuntahan last January is Shenzhen, China. So, ang konsepto ko sa China ay napakagulong lugar, ganito, ganyan. Alam ko na high technology sila, but feeling ko mas maganda ang Pilipinas. Pero nung nakarating po ako sa China, napakalinis, napakaganda po ng kanilang bansa, sobra. Nakadaan kami ng Hong Kong, nakita ko rin po ang Hong Kong, but next time, ang aking plano po sa Hong Kong ay makapasyal din. No? Dumaan lang kasi kami kasi part po yun ng travel namin. So, next time, makapagpasyal din dyan. So, nakapunta na po ako ng South Korea, Indonesia, Thailand, Malaysia. So, marami pa pong lugar na gusto natin puntahan. Sa pamamagitan ng MGI, hindi ka lang po nakakapunta sa ibang lugar, but nakakalibre ka po no, ng travel. Alright. And aside from the travels, opportunity po na na-achieve po dito, nagkaroon po ako ng motor, libre po yan, remember. Meron po tayong kotse, bahay, at nakakatuwa rito, nagkaroon pa tayo ng chance na magkaroon ng condominium. No? Nagkaroon po ako ng condominium dyan sa Ortigas, Pasig. No? And sa mga gusto po, Ma'am Helen Rarango, thank you very much for joining din po. Rarango ba ito? Tama ba? Wait lang, baka mali yung nabasa kong apelyido. Rarangol, ayan, Rarangol. Jay Paracale, yan, thank you very much for joining. Ayoko kasi magkamali sa pangalan. Nakakahiya. Alright, so let's continue. Okay? So, yan po, no? For those who wants to buy my condo, then just contact me. Hindi ko na papakinabangan, sayang lang. Ayan, nandun lang siya sa Pasig. Okay? So, again, pag-usapan natin yung pinaka-importanting part ng company natin. Bakit po tayo may Zoom ngayon? Ito po yung Ion Spec. Okay? Ang Ion Spec po is clinically tested, FDA approved as medical device internationally, and here in the Philippines, we also have FDA. And guys, hindi lang po FDA ang meron ito. Originally, itong product na ito ay from Malaysia, invented by Dr. Sun Li Pong. Ang product natin is actually 16 years na po sa market for your information. Okay? So siya po ay MDA approved. When we say MDA approved, Malaysian Medical Device Association. Ang MDA po, para sa kaalaman po natin, according to the inventor, ang MDA po ay accreditation po based sa UK. Yan po ang base ng MDA. Base po sa UK. Ang FDA po, for us to know, the FDA is inclined with the FDA USA. Alright? Kasi dati tayo sa Pilipinas, BFAD. Bureau of Food and Drugs. BFAD. Naging FDA kasi tayo po ay westernized. So we are following the standards of the US. So that's why from BFAD to FDA, ang Malaysia po hindi po US hindi po sila US based. Sila po ay UK based. So that's why they are following MDA from UK. So bahala na kayong mag-analyze kung ano ba ang mas importante. MDA ba? FDA. Actually, they are both important. Depende po sa country na pinapasukan ninyo. So sa Malaysia po, ang sinusundan po nila is MDA. Okay? Also shout out to Mark. Okay? Thank you very much, Sir Manny Fernando. Thank you very much also for joining our Zoom meeting. Again, MDA in Malaysia and UK, which is UK-based. FDA in the Philippines because of US standardization. All right. So tayo po ay okay pagdating sa kanila. Both MDA and FDA. So that's why we can export this product worldwide, whether that is FDA or MDA, because we have these papers. Alright. So yan ang category ng product natin. At ano ba meron dito? Bakit ito ay napaka-importante, no? So this is clinically tested, okay? Ito po ay chinek sa Taipei Medical Center for 2 years and they found out that this product is
very effective. Okay? So yan po, mamaya makita ninyo. No? I will show you some testimonies ng mga natulungan nito. Ito po yung wonder ng product nito, ladies and gentlemen. Imagine, susuotin mo lang itong eyewear na to at nakakatulong po sa mga problems natin just like this. Okay? Astigmatism for 12 years, gone after 6 months using iron spec. Imagine, testimony po yan from real people. Okay? In a matter of 6 months na wala ang astigmatism niya. Okay, bakit nangyari yun? Mamaya pag-usapan natin yan. Alright? Ano pa? Ito, may Bell's palsy. O ano kinalaman ng salamin sa Bell's palsy? Bell's palsy is a problem of muscles in the face, no? Yung nagkakaroon ng distortion, no? Itong taong to ay na-stroke, kaya siguro part yun ng Bell's palsy niya, no? Siya po ay na-stroke, okay, nagkaroon ng Bell's palsy, by the use of this product, bumalik po yung mukha niya sa pagiging tabingi, no? From tabingi to normal. Look at that. After 1 year. So bihira po yan. Okay? Again, that is testimony. Okay? Baka may message dito. Basa lang ako. Baka may importanteng message. Ha? Mhm. Okay. Oh, from LA pala si Sir Manny Fernando. Wow, oh yeah, I remember Sir Manny. Siya po ay friend ni Ma'am Dali. Thank you very much, Sir Manny, for joining. Anong oras po dyan ngayon sa inyo? Ay, thank you very much. Oh, buti binasa ko. Sir Manny pala ay from US. So this time, pakita ko naman sa inyo yung testimony ng bata. No? This kid has lazy eye. Okay? Tignan niyo po, upon wearing iron spec medical eyewear, lazy eye. After 15 minutes, nagkaroon ng change. After 2 hours of our using iron spec, tignan niyo po ang change, no? From lazy eye to normal eye. Napakagaling ng product na to. So, napakarami pong amazing things na ginagawa. So, the same with this, no? Itong babaeng ito ay may lazy eye, but after using iron spec for 2 months, look at the difference. Diba? So, napakalayo po talaga. So, yun ang nagagawa ng iron spec. Alright? So, ito naman po ay batang 9 years old or 8 years old. Ayan, 8 years old. Siya po ay may mataas na grado. Ang right po niya ay negative 1,150. Okay, when we say negative, ay ano po yan, short-sightedness or nearsightedness. In short, that's myopic vision. Ang kanyang right eye is negative 1,150. Wow. At ang kanyang namang left ay negative 1,000. Sobrang taas ng grado. Tingnan nyo naman po yung lens ng kanyang eyewear. Napakakapal. But after using our iron spec, look at that. For kids, ayan, no, suot niya. Oh. Ang bata po, pakita ko sa inyo yung video. Ha? Hindi na po siya nahihirapan. Ano? So dati pag hindi niya suot itong eyewear na to, hilo na po yan. Ito pong eyewear natin, walang grado to. Take note. Pero tinan niyo yung bata, oh, nagsusuot ng beads sa twine. Ayan o, yung wire niya. So, yung mga ginagawang pulseras, no, gumagawa siya niya. Walang hilo, walang sakit ng ulo. Normal yung bata. Dinala ko po yan, para sa kaalaman po ninyo. Dinala ko po yung batang yan to see. Talagang nag-change siya, no, aside sa video na to. Kasi, alam mo na, ang tao, to see is to believe eh. So since ito ay mga customers natin, pinuntahan ko po ito at nag-present ako sa lugar nila at amazed yung pamilya. Sabi niya, Sir Max, it's been years na talagang hinahanapan ko ng answer ang mata ng anak ko kasi napakabata pa po niya. Pero dito sa MGI, yung iron spec, sinutlang ng anak ko for 2 days or 3 days. Tingnan nyo naman sir, nakakapaglaro, maraming nagagawa yung anak niya by simply using this eyewear. So, yan po ang mga testimonies natin. Ano pa mga testimonies natin? Ito, cataract, no? So, hindi lang po mga simpleng, pati cataract, no? Ang cataract po ay, problem po ng lens itong ating cataract. Problem ng lens yan, lumalaki po yan every time na tayo po ay tumatanda, no? Kaya nga ang tawag po sa cataract ay age problem disease, no? Kasi habang tumatanda tayo, ang lens ng mata natin, tumatanda din. So, ang number 1 manifestation yan is cataract, okay? Once na ang mata po ninyo ay lagi exposed sa init, hindi na maganda ang circulation ninyo, that comes cataract, okay? So, pagka kayo po ay hindi na maganda ang circulation, but by simply using iron spec, look at this, look at the testimony. From this to this, 2 weeks lang, no? Napakalaki ng cataract, but after 2 weeks, tingnan nyo po yung difference. Okay? Lumiit yung cataract. Ganon kagaling yung ating iron spec. That's again, napakarami po tayong testimonies dyan. Ito naman po, iridium. No? Ito naman po ay pinkish flesh na tumutubo outside
our eyes, no? Nasa surface po siya, which is in the sclera, yung white part ng mata natin, ano? So yan po, tumutubo po yan dyan. So ano po ang cause niyan? No? So based sa research, walang specific cause yan. Pero isa sa mga nakikita nilang dahilan, no, ng mga experts is exposure sa sunlight, okay, init, usok, alikabok. Yan po ang cause niya. So lumalaki po yan at pagka sumobra na po ang laki niya, tumatama na po yan dito sa ating iris. So kinakayod po ng doktor yan. But here in MGI, sinuot lang po ang iron spec. Okay, in a matter of 5 days, look at that. 3 days, after 3 days, look at that. No operation at all. So yan po ay testimony. Okay, ganun kagaling po ang ating iron spec. And, ito naman po, nakita nyo, inflammation, namamaga po yung kanyang talukap. Itong taong ito ay namamaga ang talukap because of many things, no? Actually, ayaw na po niyang actually, inayawan siya ng doktor kasi, at saka ayaw niyang pumunta ng doktor kasi baka mabulag siya, takot na takot siya. So, wala siyang choice kundi, actually, itong taong ito, si Madam, taga Mindanao po ito, hindi po siya naniniwala sa ating product. Okay. Kahit sino naman, ano, dahil hindi naman po tayo pinalaki na ganito yung alam natin, ano. Pinalaki tayo na kapag may problem tayo sa mata, we will go to the doctor. Okay, at sabihin ng doktor, yung susundin natin. Kaya lang ito, unang-una, takot na rin yung doktor galawin, yung mata niya, no? At takot din siya magpa-doktor dahil baka mabulag siya. So, trinay niya po yung product natin, which is Jess 09. Okay, one of the tawag dito, best-selling product that we have. This is sunglass. Sinuot niya yung sunglass kasi unang-una, gusto niyang matakpan yung itsura niya. Kasi imagine mo, Sir Eric, ganyan ang itsura mo, di ba? Sinong matino kaya ang kakausap sa'yo or, di ba, stranger, masalubog mo to, hindi ka agad matatakot ka di ba? Kasi maybe there is something, no? So, siya po ay bumili ng sunglass para at least maitago lang yung mata niya. Okay? So, yung benefit, hindi na muna. Next time na. But after 2 to 3 months sa suot niya, tingnan niyo po yung change. Di ba? So, napakalaki po ng change sa kanya. So, nakakatawa po ang naging result po sa tao nito. Now, she is confident even without wearing our eyewear. So, yan po mga testimony, mga tao po yan ng mga gumamit. And this one is glaucoma patient. Ito mong batang to ay 2 years old. Nung na-meet ko po siya 2019, October. Okay, ako po yan, yung katabi niya. So ito pong eyewear na to ay nakakatulong sa glaucoma. Again, bigyan lang kayo ng konting idea about glaucoma. Ang glaucoma po ay isang sakit sa mata na kung saan yung tubig po sa mata ay nagbabara, no? Kasi ang ating pong mata, may pong umiikot na tubig dyan. 24 hours a day, walang katigil-tigil. Ikot lang po ng ikot yan. So, pag maganda ang circulation ng tubig sa inyong mata, maganda rin po ang cleansing process, walang magiging masyadong disease ang mata ninyo pag maganda ang circulation. Kaya lang pag hindi po maganda ang circulation, meron po tayong chance na magkaroon ng glaucoma. Kasi po, ito po yan. Paano po ba yung way ng circulation ng mata natin ng tubig para circulation ng tubig sa mata natin? Paano po ba yon? Ito po yan. Papasok ang tubig from our body going to the eyes, then iikot po yan doon for cleansing processes, and then lalabas po uli siya. Pabalik sa ating katawan. So yun po yung process. Okay, normal po yun. So maganda po ang circulation niya mula pagkabata natin. Now, if hindi na po umikot yan, ibig sabihin, nagpara yung iniikutan, yung mga veins po niya, yung mga ugat, dinadaanan niyan, yung mga channels, hindi na po siya iikot, magkakaroon ng stagnancy or pagbabara. So, yan po yung glaucoma. Ayan. So, nakikita po ninyo yung bata, nakikita nyo, if you notice, yung left eye niya namamaga, lumuluwa, because hindi na umiikot yung tubig. Tumataas ang pressure, napupull out yung mata niya, napupush, napupull out, napupush yung kanyang mata sa taas ng pressure. Okay? Nung gumamit po ng eyewear natin, ayan po, umikot po uli yung tubig. Ngayon alamin natin bakit umikot yung tubig. Okay? Umikot uli yung tubig, nag-circulate. After 4 months po ng paggamit ng ating product, tingnan niyo po yung mata ng bata. O, diba? So amazing. Tingnan niyo po, after 4 months lang po yan. Okay? So this is glaucoma. Okay? Glaucoma po ito. Minsan, inaayawan na po ng doktor yan. At yung iba, takot magpa-doktor kasi, alam niyo na, mahirap, matayan eh. Okay? So, at yung iba, wala namang pambili.
wala namang chance na makapunta sa doktor. So by simply using our eyewear, bakit sinabi ko walang pambili? Kasi ang eyewear po natin ay libre para sa mga glaucoma patients. So nakakatulong po tayo. Yung batang ito, libre po yan. Okay, so ganun po kagaling ang ano natin, ang ating program natin. So if you have people na mayroon pong mga problem sa mata, especially glaucoma, then we are giving free eyewear to them. Ganyan po kaganda ang ating social program. Ayan, shoutout po sa mga nandito po ngayon. Ayan, sa mga pumasok na mga bago. Thank you very much po. Ma'am Elizabeth, Ma'am Rosemary, and Ma'am Remy. Ayan, thank you very much for joining our Zoom meeting today. And I hope na kayo po ay nagkakaroon ng information about our products. Sa mga nagdadrive, may nakikita ko nagdadrive, nakamotor pa si Mark, no? Ingat po kayo dyan. Si Brad Edford, parang nagkukotse rin yata, nakakotse rin yata ito. Ingat kayo sa pagdadrive, ha? Oy, grabe. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. Tenga sa Zoom. Paalala lang po, ha? So, ingat-ingat po kayo. Grabe dedication ng mga kasama natin, ha? Si Sir Edfer po ay taga-Albania po ito, no? Pilipino rin po siya. Mukha lang Albanian, tignan mo yung itsura niya. Dahil nga siya po ay OFW. At the same time, he is doing MGI. Thank you very much, Sir Edfer, for joining. Ingat-ingat ka sa driving. Sir Mark, ingat din po sa driving. Ayan, ako nakakatakot, nakamotor si Sir Mark na yun. Ayaw na yata gamitin yung kotse niya dahil mahal ang gasolina. Sobrang mahal ng gasolina ngayon, grabe. Well, anyways, ito po yung isa sa pinakamatindi po nating testimony. Kasi ito po, televised po ito. Okay, dahil po tayo ay naging partner ng isang program sa UNTV wherein they're giving free services, public service. So naging partner po natin ito of giving free eyewear sa mga glaucoma patients. Pakinggan lang po natin ito mga kaibigan. Ha? Ay mayroong glaucoma. This time, alamin po natin kung nakuha na ni Nanay Macedonia ang kanyang salamin sa mata na sponsored by Mega Gloriang International Club. Ma'am, Nanay Macedonia, kumusta po? Nandiyan na po ba kayo? Nakuha na po ba ninyo yung salamin, Nanay Macedonia? Opo, natanggap ko po noong June 1. Ayan. Naku, ayan na, Miss Annie, nakasuot na ng eyeglasses. Ang ganda. Opo. Yes. Ito, attorney. naalala ko. Oo. Miss Annie, siya yung sinasabi natin na ang ganda ng face niya, di ba? Si Nanay Macedonia. And Nanay Macedonia, makakausap po ninyo ngayon ang speaker po ng Mega Gloriang International Club na nag-sponsor po ng inyong salamin. Magandang hapon po, Ginoong Max Rapol. Good afternoon po. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Good afternoon Ayan. po, Attorney Dot and Ma'am Annie. Ayan. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na nakatulong po tayo kay Ma'am Macedonia. I hope na siya po ay may naramdamang ginhawa po nung kanya pong ginamit po. Opo. Kanyang free eyewear. Okay, tawagin natin Attorney Dot, si Nanay Macedonia Buluntad. Nanay Macedonia, ano yung gusto niyo sabihin? Dito kay Mr. Max Rafol, ang speaker ng Mega Gloriang International Club na nag-sponsor po sa inyo ng inyong salamin. Salamat po, Doc, na tanggap ko po yung binigay niyo sa salamin. Napakasarap ng pakiramdam. At saka, medyo malinaw kahit na 3 araw pa lang po. Sana po, marami pa po kayong matulungan na katulad ko na ang hirap kahit na laser na yung mata ko, malabo pa rin. Pero ngayon, unti-unti pong iba ang nararamdaman ko. Kaya Yan. maraming salamat po. Oh, attorney. Ayun. Alam mo, Ayun, attorney. Miss Annie, ha? Yes. Opo. Oo. Testimonial yan. Testimonial. Opo. Sabi niya, siya ay naoperahan na, pero hindi rin masyadong gumaling. But now, slowly but surely, ay nagiging mas maganda na po ang kanyang eyesight. Opo, attorney. Go ahead po. Attorney, mayroon pa tayong makakausap. Ayan, so yan po yung mga ano natin, ano? Yan po yung ating mga testimony, no? Especially this one. Alam mo yung nakita ako ng mga tao, kasi alam niyo, napakahirap po ng challenge, ano? Kapag ang product po ay bago sa market, napakahirap po talaga. But nung ang tao po, nakita tayo sa TV, ay grabe ang sales natin. And I thank God for from UNTV dahil talagang nagamit ko po talaga yung video na yan, yung testimony na yan. So patunayan sa mga tao na itong product na to ay talagang effective. Kasi mismo, mainstream media po yan eh.
Hindi po yan basta-basta nag-air ng product. So by the use of this, napakalaking tulong po para sa akin at para sa mga kasama ko na naniwala po sa Ion Spec. So shoutout din po pala sa kay Sir Andrew na nandito po sa ating presentation this time. Si Sir Andrew naman po ay nasa California, USA. Meron pala tayong dalawang taga-US dito. Si Sir Andrew and si Sir Manny. Ayan, thank you very much for joining. Parang nagdadrive din si Boss Andrew. Sir Andrew, nagdadrive ka ba? Ay, ingat ka ha. Again, uulitin ko. Mata sa kalsada. Kamay sa manibela. Tenga sa Zoom. Dala mo naman ang tenga mo. Ayan, so basa lang ako ng message dito ha. Baka may gusto magpa-shoutout. Ayan, hello Tito Manny, sabi ni Ma'am Dolly, and also shout out to Ma'am Helen Rarangol from Sir Eric. Ayan, so thank you very much for joining po. So ayan po, ang mga testimonies. Nagmana sa offline. Yes, Mark, ano po yun? Ay mayroong Nagmana sa offline, puro driver. Oo nga di ba? Sobrang busy. Grabe, sobrang busy yung mga kasama natin, no? International drive, umiikot ang mundo ngayon. All right. So, continue po tayo mga kasama, no? For the benefit of everyone, especially the new ones na nakikinig po sa atin, okay? So, ano po ba ang pag-uusapan natin dito? Number one is yung eyewear, no? At mamaya yung nanotechnology. So, ipakita ko lang sa inyo ngayon kung paano ba nag-work yung ating system ng mata. So, mansinin po ninyo, ang mata po natin, okay, ito po, no? This is a perfect eye, no? Ito po yung itsura niya. Normally, okay, so ang tubig po niyan almost 90%, okay? So almost 90% water, 10% soft tissues. Okay, napaka-sensitive po ng mata natin, no? So umiikot po ang tubig diyan from the body going in and then from the eye going out. Here, dito po lumalabas yung circulation ng tubig dito sa iris. Dito sa gilid po ng iris, no? Yung iris po, ang gilid po diyan ang tawag ay trabecular meshwork. Doon po lumalabas yan. Everything na dinadaanan po ng tubig dito, papalabas dito, yan po ang cycle niya. Alright? So kapag maganda ang circulation, walang problema ang mata. Okay? So we have here the basic parts, the cornea, ayan, the iris, the pupil, the lens, okay, the macula, the center of the retina. Okay, so retina, ito po yung retina ang taga-kita, no? Yan po yung nakakita. Okay? And optic nerve is the one that connects the eye to the brain. Okay? Ang mata po ay connected sa ating mga utak. Okay? Without optic nerve, bulag po tayo. So yan po ang nasisira pag tumataas ang pressure ng mata. Bakit tumataas? Kasi hindi po umiikot ng tama ang tubig. Especially pag may glaucoma ka, ibig sabihin, barado yung trabecular meshwork mo sa iris. So yung tubig sa loob ng mata hindi po makalabas dahil barado. So ang nangyayari po, tumataas ang pressure, nasisira ang optic nerve. Kaya nabubulag po ang tao. Okay? So yan po. So ano ang meron sa ating mata? Okay? Ang mata po natin ay napaka-sensitive. And according to experts, marami pong sumisira sa kanya. And number one of that is hypoxia. Okay? Ano po yung hypoxia? Hypoxia, kakulangan po ng oxygen sa ating mata. Okay? So paano nakaka-apekto ang kakulangan ng oxygen sa ating mata? Ano po ang epekto nito? Hindi po maganda ang circulation ng tubig and ng dugo sa ating mata. Pag kulang ang oxygen. Remember, ang oxygen po, yun po ang nagpro-propel para mag-circulate po ang tubig sa ating mata. Pag kulang ka po ng supply ng oxygen, hindi po maganda ang circulation. So, bakit nagkulang? Kasi, tandaan nyo naman, marami ng pollution sa mundo ngayon. Grabe ang pollution. So, that's why we need oxygen. What else? Okay, genes. Sometimes, tayo pong mga tao, okay, hindi sometimes, but most of the times, ang problem natin is because of our genes. Okay, pag pinanganak po tayong may problem, most probably, okay, later on your life, masisira po yung ano man masisira sa atin. Katulad ng malabo ang mata ng mga magulang mo. Pagkapanganak mo, maaaring mamana niyo po yun. So, kapag diabetic ang magulang mo, yan, isa sa mga problem po natin ngayon. Marami pagkain ngayon, matatamis. Grabe. Ang sarap pa naman ng matamis. Ano, Boss Eric? Ano pa? Aside from genes, yung pagkain natin. Hindi lang po oxygen ang kailangan ng mata natin. It needs proper nutrition. But the problem is,
nutritious pa ba ang kinakain natin, especially our kids. Okay, ang kinakain natin ngayon, kadalasan junk foods, kadalasan deep fried. So yan po, instant noodles, hot dogs, ay naku po. Magtanong kayo sa experts kung ano ang cost niyan sa katawan natin. More so with the health of our eyes if we are always exposed to these kinds of foods. Okay, what else? Okay, unhealthy lifestyle, no? Cigarette, naku po, cigarette smoking, nakalagay na sa pakete tuloy, sa pakete, no? Cigarette smoking is dangerous to your health. Naglagay pa po ng itsura ng mga affected, ng mga may health issues. Andiyan yung parang mukha ng zombie, may cancer and everything. Pero ang tao nagyoyosi pa rin. No? So bakit? Addicting po kasi yan. Nakaka-addict po yan. Hindi po drugs lang ang nakaka-addict ngayon. Sobra. Even yung cigarette, no? Nakaka-addict po yan. What else? Ang nakaka-addict? Alcohol. That is not good to our system, especially to the systems of our eyes. Napakadelikado po niyan, no? And also to our brain. Grabe. Yung alcohol, napakadelikado po niyan. Sabi ng mga experts, there is no amount or percentage of alcohol that can be taken by our body. Hindi po siya kailangan ang ating katawan sa loob. Sa labas, yes, disinfectant, no problem, gamit ka ng alcohol. Huwag mong iinumin, Brad Eric, ang alcohol. Masama yan. Kahit ano pang percent yan, kahit 1% lang yan. 1% nga, isang case naman ang ininom mo. Ang dami rin nun. Di ba? Anyways. Okay. Ano pa? Eto. Aging, yung pagtanda natin. Every time, every day, pagising natin, tumatanda po tayo. Every second, every hour, every minute, every time we inhale, we exhale, we oxidize. Nag-oxidize po ang ating katawan. Especially our lens. Nag-oxidize po ang ating lens. Grabe. Sabi niyo, di wag tayong huminga. O di sige, hindi ka natatanda pag hindi ka huminga. Totoo na, ano mo? Ayaw mong tumanda, wag kang huminga. Hindi ka na mag-oxidize. Kaya lang, mamamatay ka naman. So ano ibig ko sabihin? No? Kailangan nating huminga to survive. But every time we do it, we oxidize. Our cells oxidize, everything in our body oxidize, especially in our eyes, our lens oxidize. Ayan. So aging is also part of eye damage. At ngayon po, sa panahon natin, hindi lang po yun. Ito ang pinakamatinding cause ng eye problem sa panahon natin. Ano yun? Ito, yung blue light. Ang blue light po, yan po yung ilaw ng mga gadgets natin. Na nung unang panahon, hindi natin problema. No? Panahon namin ni na Boss Eric. No, yung dati, piko lang ang laro namin. Nagpipiko ka ba, Brother Eric? Ang tangkad dito eh. Piko, Jolen, text, 1, 2, 3, habulan, basketball. Yun ang laro namin dati. Ngayon po, ang laro ng bata, ang basketball na virtual. Sa cellphone na. Everything is in cellphone. So yan, yung bata, speaking, pinakita pa ni Frederick. So ang mga bata po, naglalaro na po inside na. Kaya talagang sobrang damage po ang mata. Kasi ang blue light po, yan po ay klase ng radiation that can damage our eyes. According to this research, it shows that everyday screen habits and poor eye care can seriously damage your eye health. Napakadelikado po niya. As we speak, nasa harapan po tayong mga gadgets na yun. So that's why we really need to understand this. Okay? So, ang environment natin ay punong-puno na po ng radiation. Hindi lang po blue light. Dalawa po ang radiation na meron tayo. Blue light na can damage our eyes directly and at the same time yung mga radiation na galing sa mga industries. No? Tulad dito, sa school, sa offices, ayan. Grabe, kaya it cause damage, migraine, headaches, ayan, no? Ang daming antena. Noong unang panahon, wala yan. Okay? So, ngayon po, ang hirap pong magtago sa radiation. Ayan, tinan niyo po. Yan na po ang society natin ngayon. Okay, without this technology, we cannot have this meeting also. So, we cannot suppress technology. Ang technology, pataas ng pataas. Okay, at yan ang pag-uusapan natin sa mga technology ginamit natin dito. Kaya nga itong eyewear na to, this is a technology eyewear na makakatulong sa atin against this harmful technology. Ayan, so technology against technology. Ayan, so I will show you how dangerous this technology is. Okay?
So ito pong batang ito, okay, always online. Okay, bakit? Siya po ay naglalaro online. Yan, nakita niyo po yun, no? Mobile Legends, ang dami pong mga online games. Itong batang to, because nakaka-addict po yan, siya po ay naglalaro 6 to 8 hours a day. Walang katigil-tigil. Eh, tandaan niyo po, ang blue light, in a matter of seconds, pakita ko lang sa inyo, ha? Pakita ko lang sa inyo. No? Wait lang, ayusin ko lang yung aking background para makita po ninyo yung danger ng blue light na to. Ayan. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung danger ng blue light. Tingnan niyo po ito, no? Ito yung card. Ang tawag dito ay blue light tester. Okay? Ito naman pong light na nakikita nyo. Itong hawak ko na ito. This is the light of our gadgets, no? So, pag kinonsentrate mo po siya rito, napakalakas po niya. Okay? So, pag ito yung mata mo, okay, ito yung mata mo, tinamaan po ng blue light in a matter of seconds, tingnan nyo po kung gaano ka-damaging po yan sa mata. Ayan, no? Kita rin nyo? Nag-darken po yung blue light tester na card, no? Nag-darken. So, seconds lang po yun. Okay, normal po yun kasi napakalakas po nitong ilaw na to. Dahil ito po ay concentrated, ano? Okay? So, tingnan niyo po, damage po yung mata ninyo. If itututok po ninyo ito sa mata ninyo. Huwag nyo itutok, syempre. Delikado nga. So, anong ibig ko sabihin? Okay? So, pag yung cellphone natin, mabilis nyo lang ginamit. For example, allowed naman tayong gumamit ng gadget. Hindi naman masama. Okay? Kasi hindi papayagan ng gobyerno yan kung talagang yan ay hindi pala pwede sa mata natin. No? Pwede naman yan. Kaya lang with prohibitions or with moderation. Gaano po kabilis, gaano katagal natin pwedeng gamitin. For adults like us, siguro I recommend 3 to 4 hours every day. Sa mga bata, hindi pwedeng ganun katagal. Actually, according to expert, 12 years old pababa, 0 screen time. Bawal mag-cellphone, 0 screen time. Adults like us, 3 to 4 hours, yes. But the question here now is, can we avoid using gadgets? That's the question. Okay? So, pinakikita ko lang sa inyo yung reality. Nasa panahon natin, hindi na po natin kayang iwasan ng gadget. Okay? Baka meron pong question. Wait lang, check ko lang itong message. Okay? Shoutout daw po kay Ma'am Rosemary Napalan. Ayan. Sige, yun. Akala ko question na eh. From Eric Magno, thank you very much. Ayan, so itong batang to ay nasunog ang mata because of exposure. 6 to 8 hours every day. 16 years old. At ang masakit nito, aside from sunog ng mata, he was diagnosed with stage 4 cancer on the brain because remember, the eyes is connected with the brain. Okay? So, yan po ang danger ng exposure. Kasi po, tingnan niyo po, no? Bakit po siya nagkaroon ng cancer on the brain? It is because of this. According to this research, 5 years old, pumapasok po ang radiation na napakalakas. Kapag ang bata ay gumagamit ng gadget, almost 90% ng brain niya napapasok or ng skull. Imagine mo, napakabata pa po niya, napaka-sensitive pa po ng brain yan. Okay, so dapat hindi pinapagamit yung mga 5 years old pababa. If I were you, if you have kids, ganyan kabata, ay naku po, 10 years old, almost 70%, o 10 years old pala, pinapasok pa rin. Eh, adult, katulad natin, ano ba ang taon ang kinoconsider na adult? Sa batas, 18 years old, no? Tama ba, Brad Andrew? Diyan sa US, 18 years old eh. No? Sa Pilipinas yata, hanggang 65 years old eh. Sa US, 18 lang, papabayaan ka na eh, di ba? Dito sa Pilipinas, magkakasama kami dito hanggang sa lolo't lola ko. Pero adult na po yun. Ibig sabihin, meron ng sariling kakayanan. Pero adult ka na, nakakapasok pa rin at nakakapenetrate pa rin po ang radiation. Kahit fully well na yung ulo mo. No, bakit? May mga napapasukan pa rin siya. May entry points po ang ulo natin. Katulad ng mata, ng tenga, ng bibig, ng ilong. Napapasok po yan ng mga radiation ng mga gadgets. Kasi mahina lang naman po ang radiation yan eh. It needs entry point or pinto. At ang pinto ng ating ulo ay yan po yung mga butas na yan.
So, pag tayo ay laging exposed sa gadget, then unang-unang papasukan yan yung mata natin. Yan po ang danger ng paggamit ng gadget. O sino po ang sa inyo hindi nagagamit ng gadget? Taas ang kamay! Meron po ba ang dito nangangako? Ma'am Nilda from Mindoro? Nangangako ka ba na hindi ka nagagamit ng gadget? Hindi. Talagang tayo po ay obligado na gumamit ng gadget eh. Ayan. So, yan po ang danger dyan. Kasi hindi na po natin maiwasan. Okay? So, katulad dito, pakinggan nyo lang po ito, no? Itong video na to, I think ito na yung last na slide na for testimony na talagang dangerous po ang exposure sa gadget. Pakinggan nyo lang po. Samantala, sa mga mahihilig mag-gadget dyan, lalo po kayong mga magulang na hinahayaang mag-gadget ang inyong mga malilit na anak, makinig po tayo sa balitang ito. Dahil daw sa sobrang pagkababad sa paggamit ng gadget, isang batang babae ang nagka-seizure at animoy na stroke. Nakatutok si JP Soriano. Oops, no, 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 I told you no. Hindi na makahirit sa paggamit ng tablet ang 6 na taong gulang na bunso ni Icon. Na-trauma na raw kasi si Icon matapos daw biglang manghina, bumagsak sa lapa at makaranas ng sintomas ng stroke ang anak. Ang dahilan daw matapos ang check-up dahil sa sobra-sobrang paggamit ng gadget. Naku po, siya, lalo na po ng bakasyon, siguro po gigising siya ng around 7 to 8 a.m. No breakfast, iPad first. Yun po. Tapos po, mag-stop lang siya para kumain, maligo, and then iPad ulit. Until 2 a.m. Pinagsisisihan daw ni Icon kung bakit niya pinayagang wantusawa na gumamit ng gadget ng anak. Nitong 1 linggo, bigla na lang daw nagsisigaw ang kanyang anak matapos daw hindi maigalaw ang braso at hindi makatayo. Mami, yung arm ko para pa rin jelly, oh. Ganun siya ng ganun. Sabi ko, nakita ko yung lips niya, ganun. Tapos po kung magsalta siya pa, Mami, look mo yung arm ko parang jelly. Sabi ko, ala, hindi naman po siya bulol. Kasi po, maayos naman po siya magsalita. Eh di ako po kinabahan na. Naisugod daw sa ospital ang anak. Dumaan daw sa iba't ibang uri ng tests at wala namang nakitang pilay o anumang injury. Tinanong daw ng pedia-neurologist kung madalas bang gumamit ng gadget ang anak. Sinabi po sa amin na focal seizure. Hindi ko po talaga inisip na magiging cause ng sakit ang paggamit nila ng gadgets. Ang seizures, ayon sa mga nakausap naming doktor, ay abnormal electrical disturbance sa utak. Ang focal seizure ay nangyayari raw kapag ang electrical activity ay limitado sa isang bahagi ng utak. Ayan po, no? Samantala, sa mga mahihilig mag-gadget dyan, Po yung lips niya. Wait lang, pakita ko lang sa inyo. Mami, Ipakita ko lang sa inyo. po, maayos naman po. Para at least maintindihan. Kinabahan na. At ang gumamit ng Isip Yeah, na sorry. magiging ay abnormal. Ang focal seizure ay nangyayari Ayan. So yan po yung focal seizure, no? Seizure normally, ang tawag po sa seizure, yan po ay abnormal electrical activity on the brain. Kaya nagkakaroon ng seizure. So normally nakikita po natin yan sa mga epileptic na tao, no? Yung may epilepsy, no? Yung biglang nangingisay, bumabagsak. Yan po yun. May abnormal electrical activity on the brain. Focal seizure refers to a seizure na nakafocus lang sa isang part ng brain. On this case, sa occipital part. Ano po yung occipital part? On the back of the head, ito po, dito. Bakit dito? Kasi po, ito po ay effect ng mata. Ang mata po connected from here going to the back part of the brain, which is on the occipital. I hope naintindihan niyo po yun. Sa ang naapektuhan niya, yung occipital part. So nag-seizure yung bata. And later on, found out that this is focal seizure. Doon lang nakafocus. Kasi normally, ang abnormal electrical activity on the brain is buo. So ito po ay focal seizure. So bakit nagkaganon? It's because of excessive use of gadgets. Uulitin ko, mga mahal na mga magulang. Ang mga anak po natin, wag po nating paggamitin ng gadget ng wantusawa. Please. Wag niyo pong antayin magkaroon sila nito. Dahil pag nagkaroon sila niyan, once na ang brain na damage, remember this, it can be permanent. Tandaan po ninyo, it can be permanent. Ang cells ng brain natin cannot be replaced. Tandaan niyo po, kasi yan ay may memory. Hindi yan papalit-palit.
So pag na-damage po yan, it can be permanent. So wag nating bigyan ng entry yung danger sa brain natin, especially to our kids. So yun po ang ibig ko lang sabihin dyan. Alright? So I hope na kahit pa paano, may napupulot po ba kayo sa ating presentation, ladies and gentlemen? I hope na kayo po ay may napupulot. Can I have a thumbs up para ma-inspire naman ako to continue? Thank you very much po. And I hope sa iba po, no, na mga, alam nyo, hindi, it doesn't matter kung malayo ka sa Pilipinas or nasa labas ka ng Pilipinas. Pareho lang po ang sensitivity ng brain ng nasa abroad at nasa Pilipinas. Tandaan po ninyo. Okay? Hindi po yan namimili ng lugar. Hindi po yan namimili ng bansa. Hindi. Sa Amerika, walang focal seizure. Hindi gano'n. Kahit po kayo ay nasaan, ay talagang pwede po kayo magkaroon yan. Okay? So may message tayo rito. Tingnan natin. Ano ba to? Shout out daw kay Ricky Borbate from Eric Magno. Ayan. So thank you very much. And also for the thumbs up, thank you very much. Sir Andrew from US and Eric Magno from Tanza, thank you very much. So ayan po, no, continue natin. So pag-usapan natin yung ating may offer sa inyo. Kasi alam niyo po, kung kayo ang tatanungin ko, ano gagawin natin? Alis na tayo ng mundo. No, para maiwasan natin ang radiation na to. Hindi po, no. Meron po kaming i-introduce sa inyo na hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Hindi nyo kailangan mag-explore ng napakalalim na exploration. Nagkaroon na po tayo ng chance na makilala si Ion Spec. Palakpakan naman po natin. And through this Zoom, makikilala po natin ang Ion Spec. Ano ba si Ion Spec? Okay, ito po yung gadget against the gadget. Salamin pala, gadget pala yan. Oh, tinuturing ko pong gadget yan kasi it's technology powered. Powered by technology, itong Ion Spec na to. This is an eyewear but not as usual eyewear. This is medical eyewear. The one and only certified medical eyewear in the world. I may say. Okay, bakit? Ito po ay recognized by ISO 13485 as medical device. The one and only eyewear in the whole world classified as medical device by ISO 13485. Make a research of ISO 13485. What is that? Okay, yan po ay isang organization na nag-certify ng mga medical devices. At tayo po ay certified ng ISO 13485. Well, nakaka-proud lang po talaga. Okay? So, ano meron dito? Bakit siya kailangang gawing medical device o certify? Kasi number one, ito pong eyewear natin is an anti-radiation eyewear. I will show you a video. Ito na po, no? Ito, may cellphone, may radiation, napakataas ng radiation yan. Ang katawan po natin, meron naman pong panlaban, up to 40 Hz, no? Ang ating katawan, no? Meron po siyang immune system that can tawag dito, lumaban doon sa radiation. But look at the radiation that produced by cellphone alone. By cellphone alone. 100 plus. Napakataas. Pero pag linagay yung Ion Spec, look at the difference. Ayan ang Ion Spec. Look at that. From 100 plus to instant 4, 1, 7, 1, 6, hindi na po siya tumataas. O, palakpakan nyo naman. Ganon kagaling yung eyewear natin. O, radiation. Kasi, alam nyo po, ang radiation, hindi lang po cellphone ang source. Napakarami pong source ng radiation na pwedeng makadamage sa katawan natin, not only in our eyes, but to the whole parts of the body. Okay? So pag may eyewear tayo, instant relief ka sa radiation. Okay? So, continue tayo. So this eyewear, bakit po siya anti-radiation? Okay? So ito ay itong ating eyewear, ito po ang dahilan kung bakit siya ay anti-radiation eyewear. No? It is because of the contents or elements embedded to the frame. Okay? Our product is the frame. Frame po ang product natin, hindi lens. Okay? Linagyan natin ng lens, of course. Ang pangit naman kasi, Boss Eric, na bumalik ka ng eyewear namin, frame lang ang dala mo. Pagkamalang ka namang ewan nun, pagka-frame lang. So may lens yan. Okay? Pero ang pinaka-product po talaga natin is the frame. Okay? Ano meron sa frame? Yung mga natural elements niya.
Ano po yun? Yung black tourmaline and germanium stones. Itong mga stones na to is anti-radiation stone. Okay, this is a pyro and piezoelectric stones. Ano ibig sabihin nun? Okay, it emits electricity or electrons, energy, every time na i-expose sa init or lamig. Init or lamig, it emits energy or electricity. Okay, for example, ganito. Yung black tourmaline, pag tinamaan po ng init ng araw po yan, okay, normally, sa nature po yan yung black tourmaline stone. Okay, pag tumama po yung init ng araw sa black tourmaline stone, mainit po yan, di ba? Mainit ang araw. Magre-release po siya ng energy. Okay, electricity. Ayan. So, ano pong silbi nun? It can create negative ions, far infrared. Yan, yung far infrared is also a radiation, pero yan po ay beneficial sa katawan natin. Hindi naman po lahat ng radiation masama. Okay? Meron pong mabuti. Yung po yung far infrared. Okay? So, ang far infrared po, natatagpuan po yan sa sun, yung sunlight in the morning. Okay? Roughly 6 to 7 a.m. lumalabas po yung far infrared. Maganda po yan sa katawan ng tao. It can activate vitamin D in our body. Ayan. So, yan po ang nagagawa niyan. So, it can activate negative ions and far infrared sa system natin. Kapag lumabas po yung electricity and electron doon sa black tourmaline and germanium. Okay, ang germanium naman po is antioxidant naman po ang nagagawa po niyan. Kaya yung mga wrinkles natin, good skin, natutulungan po niya. Ganun kagaling po. Aesthetics for good and health. It's also anti-cancer based on experts, yung germanium stone na yun. Ganun kagaling. And aside from that, hinaluan pa ng silver in nano form, which is nano silver. Ano naman ang gawa ng silver? Again, sa ancient time, ang silver po, ginagamit po nila yan as pang-check ng mga hindi pa sila aware sa virus that time. Yung mga lason, no, pagpapainumin mo yung hari or maharlika, before mo painumin o pakainin mo yun, sinasawsawan po ng silver yon. Kasi nagdi-discolor po yan kapag yan po ay may lason. Ganun kagaling ang silver. But in technology, time, katulad ng panahon natin, ang silver, nalaman po nila this is antibacterial, antifungal, antivirus. So, nilagay po yan sa frame natin para pagsuot mo, yung mga viruses and bacteria cannot be affected yung mata natin. Ganun kagaling. Okay? Pero ano po ang pinakapunto? Bakit sila effective? It is because of the nanotechnology. Yan ang pag-uusapan natin later. Yan ang pinaka-sentro natin. Maganda po yung mga elements na yan, pero yung mga yan will not be effective. Remember this. If without nanotechnology. Ayan. So that is the focus of this discussion today. So, ano po ba yung nanotechnology? Sabi dito, nanotechnology is the science of small. Okay? Science of small. Madaling tanggapin, no? Science of small. Ano yun? Ano yung science of small? Ito yun. Okay? So, science of small, it means that, ano purpose niyan? Ito yung purpose niya. Nanotechnology refers to, okay, the usage purpose of technology to manipulate atoms and molecules to create macro-scale products described to manipulate materials with a maximum size of 100 nanometers. So yan po ang kanyang definition ng nanotechnology. So ano ang silbi ng nanotechnology natin, which is our topic for today? Okay? Ito pong mga elements na to, ibalik ko lang para makita po ninyo yung sinasabi ko. Okay? So itong mga stones na to, no? Tourmaline, germanium, and silver, okay? Ito ay nasa nature. Itong mga ito, malalaking particles po yan. And that cannot be effective, especially the silver, kapag yan ay malalaki ang particles, they're dangerous po sa katawan natin yan. Delikado po yan. But if it's in nano form, okay po yan sa katawan natin. Yung germanium and tourmaline cannot be effective if that is not transformed into nano form. Okay, so ano tayo konti, mag-math tayo or mag-science tayo. So sino ang gustong sumagot? No? So meron po tayo, again, we are in nanotechnology. Bakit mahalaga yung nanotechnology? Ito po yan. No? Black tourmaline, germanium, and silver, malalaki ang form niya, napakalalaki. No? So, bakit natin kailangan paliitin? Bakit? Kasi hindi sila magre-react pag malaki ang form nila. Tandaan nyo, yung black tourmaline and germanium, yan po ay nagre-react lang
kapag tinatamaan ng init ng araw. Napakainit po ng araw. At ano pa, na-expose sa malamig na environment. Nagre-emit sila ng energy. Now, the question here is that, so paano naging effective yung eyewear natin? Eh, hindi naman tayo kasing init ng araw. At hindi naman tayo exposed sa araw. Like for example, today, nag-uusap tayo. Nasa loob tayo ng room. Okay? So paano mag-i-effect siya? Eh, hindi siya naiinitan ng mga araw. Hindi naman kasi laki. Wala naman ako sa Eskimo. Okay? Wala naman ako sa Antarctica para ito ay mag-emit ng energy para makapag-produce ng negative ions and far infrared. Okay? So ano ang meron? It is because of nanotechnology. Itong malalaking particles na to, pinaliit niya into nanoform. Eh ano po ba yung nanoform? Ano po yun? Nanoform means nanometer. Ganun kaliit. Gaano po ba kaliit ang nanometer? Anybody from here? O bibigyan ko ng free product ang makasagot. Ano po ba ang nanometer? Sige nga, bibigyan ko ng ano bang product ang gusto niyo? Bibigyan ko kayo ng $25 worth of product. Okay? Sige nga. Oh, I want to have a class participation. Wow. Naalala ko yung pagiging teacher ko before. Ano po ba yung nanometer? Gaano ba kalaki ito? Sige, anybody? Gaano ba kaliit yung nanometer? Kasi ang normal, di ba? Brother Andrew, nag-aaral tayo, di ba? Kilometer. When we say kilometer, ilang meters? 1,000? Yes, Ano 1,000 meters. Very good. Ayan. So, 1,000 meters in 1 kilometer. Tama? Kaya 1 kilo. 1 kilo means 1,000. Tama? Ayan. Very good student. Very good si Boss Andrew. Now, yung meter, yung metro, ilang centimeters sa isang metro? Ilang centimeters sa isang metro? Anybody can answer. Walang ano to, walang premyo to kasi. Ilan? 100,000 ba yun? No. In 1 meter, in 1 meter, in 1 meter. 1 meter. In 1 meter. In 1 meter, how many centimeters? Oh, para hindi na kayo mahirapan, 100 centimeters. Ayan. 100 centimeters in 1 meter. Alright? So palit tayo ng palit. From kilometer, from meter to centimeter. Palit tayo ng palit, no? So, in 1 meter, there is 100 centimeters. In 1 centimeter, okay, yung 1 centimeter, ganito kaliit yun. Alright? In 1 centimeter, ano ang kasunod na scale niya? Na mas maliit sa centimeter? Millimeter? Ano ba? Ano sunod sa centimeter? Mag-google na kayo. Sige, may message dito. Tinangan natin. Tandaan nyo kasi, huwag kayong maboard ha. This is pag-aaral po ito. Ayan. So, Ma'am Dali sabi niya, 100 centimeter. Tama! Ang galing. Yan. Sumagot si Ma'am Dali rito. Sabi niya, ang nanometer is 1 over, ilan to? 1 billion ba to? 1, 2, 3. 10 Paki-explain mo. billion na. Ayan, sige. Ano ang kasunod ng centimeter? Ano kasunod ng centimeter? Millimeter. Ayaw, mas maliit yung millimeter. Baka may ruler kayo dyan. Yeah? Kunin niyo yung ruler ng mga anak. So, again, this topic is centered to the very important part of our product, which is nanotechnology. We need to understand this technology, this nanotechnology. Kasi pag hindi natin siya naiintindihan, blanco tayo. Bakit itong product na to ay effective? Remember that. All right? So 1 centimeter is composed of millimeters. All right? So millimeter, how many millimeters are there in 1 centimeter? Meron po tayong how many millimeters? In 1 centimeter, there is 10 millimeters. Tama ba? Baka mali rin ako. Asan ba yung ruler ng anak ko dito? Tama si Miss Dali. Ha?
Ano po? Anybody? Oh, Google. Tulungan mo ako, Google, ha? Oh, Google, how many millimeters are there in 1 centimeter? Meron akong AI dito. Is equivalent to 10 millimeters. Ayan, tama ako. 1 centimeter is equivalent to 10 millimeters. So guys, tanong ko sa inyo, yung millimeters ba, ano pa, visible pa? Visible pa? Yes? Yes? Yes. Yes, very good. Thank you very much. Millimeter is still visible. Tama? Yes. All right. Very good. So, let's go to the deeper. Deeper. Smaller than millimeter. What do you call a measure smaller than millimeter? Kasi ang ruler natin, hanggang millimeter lang. Tama, hindi? Micrometer. Very good, Magdali. Thank you very much. Talagang itong ating... Ma'am Dali, thank you very much for helping me. After millimeter, there is a measure called micrometer. So, mas maliit siya sa millimeter. Sa 1 centimeter, merong 10 millimeters. Napakaliliit po niyan. Pero visible pa. Tama, Sir Andrew? Ma'am Dali? Oh, tama po. Kita pa siya. Visible. Yung millimeter, visible pa. I hope na naiintindihan nyo why I need to stress this. Millimeter, the unit of millimeter, 1 millimeter is composed of how many micrometers? But before we go to that, pag sinabing micrometer, visible pa ba to sa naked eye? Ano sa tingin nyo? Natuldok. Di ba, no? Di ba ang liliit na niya? Ang late na po nun. So, let's use our imagination. And the word itself, di ba, Ma'am Dali, no? The word itself is micrometer. When we say micro, for us to see it, I think we need what? We need what gadget do we need to see these micrometers? Microscope. Very good. We need microscope. Actually, nung unang panahon, hindi alam ng mga tao yung viruses and bacteria. Why? Because they cannot see microbes. The word microbes can only be seen by microscope. Kailan po na-invento ang microscope? Google. Ang lalim pala ng product natin, Sir Andrew. Ma'am Dali. Minsan, kaya hindi tayo nakakabenta, feeling natin kasi yung product natin cheap. Akala natin yung product natin budol. Hindi po. If we go deeper to the technology that is used in our product, hindi mahal ang 8.4, Sir Andrew, Ma'am Dali, Sir Eric. Hindi mahal ang 8.4. Yung pinag-uusapan natin, sumasakit na ba ang ulo nyo? Di ba? Technology ito eh. No, again, uulitin ko. Kilometer, meter, centimeter, millimeter, Millimeter. after millimeter, micrometer, Micrometer. which is microscopic. Sobrang liit. Now, talking about nanometer. Nanometer is smaller than micrometer, ladies and gentlemen. Nagigets nyo? Gaano transform itong ating product, itong stones na to, into smaller scale? 1 billion nanometers. 1 billion nanometers. Question again. How many nanometers are there in 1 micrometer? Micrometer, again, ladies and gentlemen, micrometer, yung 1 millimeter kasi can be represented by our hair. Yung 1 millimeter, tama ba? I don't know. Micrometer, maybe as small as our hair. Alright? Imagine that. Micrometer is as small as our hair. Or maybe our hair is like 5 to 10 micrometers. Ganun kaliit yung ating hair, yung hibla ng buhok natin. Now, how many meters or nanometers are there in 1 micrometer? Okay, sige. Research, tingnan natin. Baka may, babasa lang ako ng mga comments, ha? Baka may question din dito. Okay. So, So, sabi ni Ma'am Sandra, invisible na po ang micrometer. Tama. Ayan.
1 micrometer is equivalent to 0.001 millimeter. Talagang measured, di Ma'am Dali? Thank you very much, Ma'am Dali. Ayan, sabi ni Sir Manny, have to go. So thanks po, Sir Manny, for your time. Next time po ulit, Zoom po ulit tayo, ha? I hope na nakakuha ka po ng bagay na importante about our product, Sir Manny. Taga-US kasi to, no? Ayan, thank you very much. Ayan, so ano tong sagot ni Ma'am Sandra? 0.001 nanometer. Yung alin po? Ang tanong po, how many nanometers are there in 1 micrometer? Okay? I will answer it by my friend. My lifeline, my AI. AI, how many nanometers are there in 1 micrometer? The answer is 1 micrometer is equivalent to 1,000 nanometers. wow! 1,000 nanometers! Imagine! Grabe, no? Si Sir Andrew kasi familiar sa nanotechnology ito kasi ang binibentang device nito nanotechnology rin eh. Imagine, Sir Andrew, ha? Ang isang micrometer pala is composed of 1,000 nanometer. Tama yung sagot ni Ma'am Sandra. Ayan, no? 0.001 nanometer. Okay? Sometimes ang tao hindi kayang basahin yung 0.001 nanometer. Ang basa po dyan is 1,000 nanometer. Ayan, 1,000 with TH sa dulo. Ibig sabihin is a decimal form. Okay, pag sinabi kasing 1,000, whole number to. When we put TH on the last part of the word, that means decimal. These are the things, imagine, what do you call this? Imaginary numbers na to. Negative. Cannot be seen by our naked eyes. Okay? So yan po. Buti na lang may paring Google. Di ba ang galing ng Google, no? So, how many nanometers are there in 1 micrometer? 1,000. Again, gaano kaliit? Gaano kaliit, pinaliit yung nano technology na ginamit natin? 1 billion, ladies and gentlemen. Meaning, sobrang liit. Now, the question is, okay, hindi naman yun ang punto natin eh. Bakit siya pinaliit? Bakit siya pinaliit? Nang ganon kaliit na hindi na po natin ma-imagine kung gaano siya kaliit dahil hindi na nakikita ng mata yun. Okay, bakit siya pinaliit? Kasi po, ito ang sagot. Ang sagot po ay hindi po siya magiging effective kapag hindi po siya transform into smaller scale. Dahil ang mga stones na to, black tourmaline germanium, will not react sa temperature ng katawan natin. It will not react sa temperature ng katawan natin because it requires heat or cold na kasing init ng sun at kasing lamig ng snow sa Antarctica. Ang katawan natin, hindi kasing lamig ng sun at hindi kasing lamig ng snow or ng iceberg. So, para siya mag-emit ng energy which is electron or electricity. Now, bakit siya transform into small? Kasi nga, the smaller the particle, it will become combustive. Ano ibig sabihin nun? Mas maliit na particle, mas reactive sa heat. Example, buhok at itong device na to. Kita nyo yung gano'ng kalaki yung device, no? At yung buhok ko. Ano ang mas madaling umapoy? Yung buhok o ito? Yung buhok. Bakit? Mas maliit. That is the science about it. Why do we need to transform these stones into smaller scale up to 1 billion nanometer? Is because of potential of flammability. Nagre-react siya sa init kahit hindi ma-expose sa sun, even in our temperature, it will react. So pag nag-react siya, it will emit electrons and electricity that will produce negative ions in far infrared radiation. And what these negative ions and far infrared can do to our body, especially to our eyes. What it can do. What it can do. Oh, ito po yan. Pag-usapan natin. Okay? So yes, Ma'am Dali, may gusto kang i-share? Ma'am Dali, please. Nagre-raise ng hand si Ma'am Dali. Yes, Ma'am Dali, you can open your mic.
Message lang ba, Ma'am Dali? Sabi niya rito, galing. O, di ba? Ang galing ng technology natin, Ma'am Dali, di ba? Ang galing ng technology natin. That is the main reason why hanggang ngayon, tayo po ay napakaliit pa po ng naaabot natin. Napakaliit pa. Why? Because of our commitment to ourselves on spreading the news of this technology product. Nung naintindihan ko po ito, alam nyo, bumalik ako sa Zoom ulit. Because why? Ang tagal ko nang tumigil sa Zoom eh. Pero sabi ko, gastos pa. Pwede namang dumami yung members natin. Pwede naman tayo makabenta. Boss Andrew, walang ganito eh. But why do I need to do this? Para at least maintindihan ninyo. Ang product natin ay hindi po galing sa Quiapo. Galing sa kung saan-saan na binibenta ng kung ano-ano. Hindi po. Napakataas po ng technology natin na binibenta. Kaya yung 8.4, naku po, sabi ko sa inyo, napakalayo niyan sa katotohanan. In terms of nanotechnology, napakalayo niyan sa katotohanan. Okay? So, yan po ang purpose why we have this Zoom meeting. And I hope, no, sa mga nandito, huwag niyong kakalimutan po. Huwag niyong kakalimutan yung sinasabi ko sa inyo rito. Now, let's go. Ano po ang napuproduce ng electricity or electrons na to sa ating katawan? Number one is far infrared radiation, di ba? Once na nag-react yan, it can produce far infrared radiation. Ano po ang nagagawa po niyan sa katawan natin? Far infrared improves blood circulation, increases oxygen in the blood, increases endurance, it detoxifies, increase body energy, and improve the nervous system. What do you think about this far infrared? It can make our body healthy even without exposure to sun. Maraming tao po ngayon, hindi na po inaarawan. Bakit? Ayaw nila, mainit eh. Sino ba nang gustong magpa-araw, lalo sa Pilipinas? Sa Amerika siguro okay lang kasi malamig ang panahon dyan eh. Kahit magpainit ka dyan eh, kaya ang puputi ng tao dyan eh. Sa Pilipinas, di ba? Ang init po dito, mabuti na nga lang, nagugulutan na ako ngayon eh. Kung hindi, baka hindi nyo rin ako makita. So, ano ibig ko sabihin? Napakainit po sa Pilipinas. Ang mga tao sa Pilipinas, ayaw magpainit kasi sobrang init, masakit sa balat. Okay? So, paano tayo magbe-benefit sa sun? Saan ang far infrared? So, even without exposing our body to sun, we can benefit from far infrared because of this eyewear. Palakpakan nyo naman po yun. That is the use of this Zoom, especially this topic. I hope na i-record ko to. I just hope na pag nag-request kayo, we can play this. All right? So, far infrared is actually invisible ray or light from the sun. The benefit, number one benefit is to help the circulatory system, especially the microcirculation. When we say microcirculation, maliliit na sirkulasyon sa katawan natin which is available in the eyes, on the brain, in the heart. Okay, may mga maliliit na ugat po yan that can benefit from far infrared. Imagine niyo kung gaano kamahal ang eyewear na to. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong maliliitin ang product niyo. Kaya pag tinawaran kayo, ang mahal naman ng product mo. O sige po, ganun po talaga eh. Mahal po talaga ito eh. Dalhin niyo po sa Zoom para maintindihan bakit mahal. Okay. Ang mata po natin mahal, hindi yan mura. Napakaliliit ng ugat. As we age, ang ugat tumitigas, lumulutong. But if you have far infrared, tumataas ang nitric oxide production sa ating veins that will make our veins, what? Dilated. It dilates the vein. Pinaluluwag. Ibig sabihin, pinaluluwag, pinalalambot niya. That's the use of nitric oxide that can be activated if your veins have far infrared. Oh my, kung naiintindihan lang ng kasama, ng lahat nating mga kasama, kung naiintindihan ito, maiintindihan nyo why I'm so passionate on teaching this product. Alright? Also, it enhances the delivery of oxygen and nutrients to our body. That's how far infrared radiation help us, our eyes, and our brain, and the whole function of our body. Alright? Next is the negative ions. Again, negative ions can be also fulfilled if the product is
exposed to heat or cold. With nanotechnology, easily, nagre-release po siya ng energy. Negative ions is actually can be found in nature. So ito po yung mga natures na nakikita siya sa forest, lightning, no, sa mga after the storm, okay, sea waves, waterfalls, diyan po marami ang negative ions. Ano po ba yung negative ions? Ito po yung klase ng air. Okay, this is healthy air that is composed of negative or what do you call this? Electrons, more on electrons, negative electrons or negative charge. Okay, kasi ang ating air atoms po meron po siyang electron, proton, and neutron. So kapag ang air atom po ay may extra electron on its particles, meaning it's a negative charge air atom. At pagka marami po kayong negative charge air atom on the air, that air from simple oxygen, it will become negative air oxygen, negative charge oxygen. I don't know how to compose that word. Negatively charged air oxygen, meaning fresh oxygen. Buti nila may negative ions ako. Ayan, so yan po ay natatagpuan sa nature. Kaya kapag napupunta kayo, pansinin po ninyo. Kapag kayo ay nasa rainforest, okay, huwag kayong lalabas sa gitna ng storm, delikado kayo. Baka kidlatan kayo. After the storm, labas kayo, ang sarap mag-inhale, exhale. Alright? Sa mga fresh na lugar, like sa malapit sa dagat, waterfalls, napakasarap mag-inhale, exhale. Bakit? May fresh oxygen. Bakit fresh oxygen ang meron? Because this air is negatively charged oxygen. Marami ang electron niya sa kanyang atom. Ayan. Ano ang benefits nun? Number one, nai-improve niya yung mood natin. Tingnan niyo yung nagpupunta sa dagat. Ang haba ng biyahe for excursion. Stressful. Tama? Pero pagdating sa tabi ng dagat, sarap. Tama? So, yung iba ka sabi, idon sulweta mo ako. Ano ibig sabihin idon sulweta? Yung nagtatakbuhan sa lubong. Tapos sasaluhin yung babae, iikot siya sa tabi ng beach. Idon sulweta mo ako. Sa mga kabatch natin, baka naintindihan. Yung tumatakbo sa beach, sinasalo, iniikot sa beach. Wow, ang sarap, di ba? Yun po, nag-i-improve ang mood because it can activate our happy hormones on our brain. Ayan. Ganun kagaling ang negative ions. It increases energy and focus, supports better sleep, it cleanses the air, it boosts immune function, it reduces inflammation and fatigue. Ganun kagaling. Ano pa? It increases serotonin that helps manage stress and depression. Yan yung sinasabi ko sa inyong happy hormones, okay, that is in the brain, the serotonin. Okay, so it helps increase the flow of oxygen in the brain, which can eliminate drowsiness, increase alertness, mental clarity. What else? Activates DNA repair. It repairs our DNA, our cells. Enhance body detoxification, removes blood clot material, removes heavy metals in the body system, inactivates viruses, bacteria, yeast, and fungus, and reduce inflammation. Ganon katindi. Kaya kanina may mga testimony tayo na mamaga. Nawawala. Why? Because it reduces inflammation. Ganon kagaling ang negative ion. Bakit may negative ions? Because may electron, may energy na pinuproduce to that power this oxygen on the air. Ayan. Kaya ang tawag dyan, vitamins in the air. Kasi natatagpuan yan sa air. Salamat. I hope these 18 participants understands what I mean. Okay? So basa lang ako ng ating message dito, no? Para next time meron na akong kasama dito na nagpe-present, di ba? Hindi ko makita yung message niya. Okay? Ayan. So, sabi dito ni Sandra, tama po, masarap talaga, madam, naramdam mo ang negative ion. Yes. Ramdam mo yan talaga. Tama. So, dahil antok-lantok na ako, tinanggal ko yung eyewear ko, natulog ako. Yung cellphone ko malapit sa akin eh. Lalagay ko yan kasi alam mo marami transaction eh. Pag-gising ko kanina umaga, sakit ang ulo ko. Ano ginawa ko?
eyewear lang. As simple as wearing your iron spec. Ganon kagaling ang product natin. Alright? So, okay, our lens is for protection. Okay, it has no grade, but it has anti-UV, anti-blue ray, anti-EMD, or anti-EMD. Ano ba yung meaning yan? Nakalimutan ko. Electromagnetic diaphragm. Sorry. Nakapokus ako masyado sa nanotechnology. Electromagnetic diaphragm. Kasi, ano po yan? Ano ibig sabihin nun? Yan po yung mga other sources ng radiation. Alright? So, kasi marami po yan. Yung ref, wala pong ano yun eh. Walang blue light yun eh. Pero merong EMD yun. EMD kasi yun eh. May radiation yun. Ano pa? Yung modem ng internet. Walang blue light 'yon, pero EMD 'yon. Ano pa? Ano pa ba? May mga radiation. Antenna, walang blue light 'yon. All right? Pero may EMD siya. Tama, no? Mga transformers, electricity, ano po 'yan, may radiation po 'yan. So that's why this lens is not only blue light filter or blue light anti-blue light or anti-UV, but also EMD. And we are only one in the Philippines having EMD lens. Take note of that. There is no lens available in the Philippines na may EMD. For your information, they only have UV and blue light. They have no EMD. So kung gusto nyo palitan ang lens natin, may nawawalang element po dyan. Ano yun? Yung EMD. Anti-EMD. Kaya tandaan po ninyo, tanungin ko kayo, magkano kaya yung eyewear na to? Mahal o mura? Kayo na mag-design sa sarili ninyo. Okay? At ano benefits? Mas mahal kaya o mas mura? Okay? So, yun po yung challenge ko. Especially those who are not yet member or hindi pa nakakapag-purchase ng product natin, huwag kayong manghinayang sa pera nyo. Manghinayang kayo sa health ng mata ninyo. Because ang mata natin, hindi po natin mabibili yan kung saan. Nag-iisa lang po yan. Actually, dalawa. Pero mahirap pag isa na lang ang mata mo, tandaan nyo. Okay. So, yan po, no? Basahin ko lang itong message na ito, may baka importante. Okay. Sabi ni Ma'am Nilda, lobat CP ko, sir. Thank you so much. Ayan, no? So, akala ko naman. Thank you very much, Ma'am Nilda from Mindoro, for joining. Sapat na siguro yung narinig mo. Okay, ito naman, mga accessories na lang to. Before we go to question and answer portion. So again, ito po ang sinasabi kong MDA, Medical Device Certification from Ministry of Health of Malaysia. MDA, again, is what do you call this? Based on UK medical standards. Alright? UK siya, hindi siya FDA. Ang FDA kasi, Sir Andrew, you are familiar with that, no? FDA. Tama? In US, FDA. But in Malaysia, dahil ito ay colonized by British government, tama ba? Naging colonized yan eh. So they are following MDA, which is based in UK. So ganun po kaganda. So aside from that, we have ISO and everything. Okay? Ito po, pakita ko sa inyo, ano? So meron tayong license. Meron po tayong patent, no? Hindi tayo pwedeng gayahin, tandaan niyo. We have ROHS from Europe certification. ROHS means restriction on hazardous substances. So pumasa po tayo dyan. We have a statement letter from Indonesia Ministry of Health. Okay, ano pa? Okay, Far Infrared and Negative Ion Certificate from Korea Far Infrared Association. From Korea, South Korea. Okay, Germanium. Test Lab Certification. Ayan, what else? We have Raw Material Test Lab Certification. Nano Silver Test Lab Certification. Okay, Taipei Medical Center Certificate of Effectiveness and Journal. Yan po yung sinasabi kong clinical test report natin. No, yan po yun. So if you want to have a copy of this, you can request that to the office. All right? Okay, so ito yung mga models natin. Okay, yan po, no? Iba't ibang klase po yan. So bahala na lang po yung mga nag-invite sa inyo ang magpakita niyan and different prices. So aside from that, we have different apparels. Okay, mula ulo hanggang pa meron tayo. Okay, and ito yung factory natin from Shenzhen.
factory sa Shenzhen, China. Pinuntahan po natin yung last January and thank God with Mark, no? Kasama ko po siya rito. Alam ko si Mark, kasama ko rito sa Shenzhen. At nakita natin na ang company po natin na may sarili po tayong factory. Alright? So, that's it. Thank you very much to all of you. That's all for now. Hindi na muna tayo what we call this, mag-complan. Pag-usapan na lang natin yung complan next time kasi napakahaba na po ng ating presentation. Again, thank you very much to all of you, sa lahat po ng participants natin, especially for those who are active participants, Sir Andrew, Ma'am Gali, lahat po, Sir Ricky, Sir Eric, Sir Bong from Batangas, ayan, si Sir Bong, thank you very much. Andiyan ka pala. Ma'am Sandra from Hong Kong, thank you very much. One of these days, I will go to Hong Kong, Relax ka lang dyan. We'll go there. We will have seminars to your downlines there. Mark Contreras also from Albania. Sir Edford, thank you very much. Mai, I don't know kung saan galing si Ma'am Mai, thank you very much. Miramax, thank you very much also. Ayan. And well, Sir Crisanto, thank you very much for joining. Sis Melay, Ma'am Jen, Sir Jay Paracali, and Ma'am Remy, dapat na po, thank you very much to all of you. And before we end this session, again, we will entertain questions. You can open your mic if you want to ask questions direct to me and to everyone who is here in our room. Again, thank you very much po sa inyo. And kung nahiya naman po kayo magsalita live in our Zoom meeting, you can put your questions here in our chat box. Off ko lang yung ating record para hindi na po humaba yung recording natin. At least, ano naman yan, yung mga details andyan sa recording natin. Stop ko lang. Recording stopped. Ayan. So, I hope na yan ay ang feeling ko lang naman napaka-importante nung pinag-usapan natin today. Napaka-importante nung feeling ko. And I hope na nakatulong po sa inyo. No? Basa tayo ng mga messages dito. We have 7 messages. Okay. We have here, sabi rito ni Ma'am Sandra, request po upmax ng recording today, Zoom please. Ayan, sige, mamaya po. Send ko sa inyo mamaya yan. I think hindi kasya yan sa basta tingnan natin kung ano magagawa natin. Thank you very much, Sir Eric also. Ma'am Dali, thank you very much. Sir Mark, punta tayong Hong Kong. Yan, sama si Mark. Thank you very much, Mark. Request po ng recording po today at copy po sa ng slide. Salamat po sa Diyos. Yes, I will give you the copy of this slide, Boss Andrew. Ayan, from Kappa Starlac, si Ma'am Mai. Thank you very much for joining, Ma'am Mai. I hope this is not the last, okay? Ma'am Mai, invite po namin kayo ulit for another session. Ma'am Dali, yes, request po ng Zoom recording. Thank you very much. Thank you, Ma'am Dali. From Albania, invite ko po si Mai from Kappa Starlac. Wow! Invite pala ni Sir Edford, si Ma'am Mai. Thank you very much, Ma'am Mai, for your time. And also, Brother Edford, dyan sa Albania. Thank you very much. Very enlightening. Thank you very much, Ma'am Dali, for your appreciation. And yan lang naman po ang silbi natin, to enlighten everyone, especially the members, na nag-hesitate pa rin to spread the news about our product. It's time for us to explore. MGI product is here. Ion Spec especially is here. Let us spread the good news of our product. All right? So, meron po ba tayong question? Any last words po before we end our session? Sabi ni Brother Fer, recording din po. Ayan, dami nagre-request. You can message me on our GC, i-try kong i-send sa GC natin yung recording. If not, hihingi ako ng email sa inyo. Alright? So, yun po. Thank you very much po to all of you. Okay, so kung wala na po tayong question, we will end this. Baka may gusto pa magsalita? Yes, from Eric Magno. Ayan, recording din. Ayan, puro recording. Siguraduhin yung pakikinggan nyo, share nyo. Brad Bong, ayan, kumusta ka na? Kumusta ka na, Brad Bong? Ayan, sa Batangas. Kumusta ka na dyan? Namimista kita. Hindi na ako nakapunta dyan sa inyo, ha? Thank you very much sa iyo. Kapag nakahabol ka ba sa presentation? Brad Bong? Parang late na kita nakita. Ayan. More learning follows more earning. Very good. Yes, that's true. Learning before earning. Learn before you earn. Ayan. Kaya yung earn, nasa learning na word yan. Yung earning is in the learning word. Nasa loob ng learning yan. You cannot earn without learnings. No, I'm not saying I'm the only one can teach you this.
everyone, especially those who are old here in MGI, they know this already. Pero yung details na sinabi ko sa inyo, I hope na kayo po ay makinabang po doon, ha? So kung wala na pong question, we will end this Zoom. Again, thank you very much to all of you. Thank God for this time and effort po na binigay ninyo. Thank God for this opportunity and I hope na magkita-kita tayo ulit sa inyo, sa atin pong presentation ulit na susunod na presentation. Okay, picture lang po tayo. Okay, so check po lang tayo, picture tayo as a group. And mag-chant po tayo. Gusto nyo mag-chant tayo? Sige, mag-chant tayo. Minsan lang naman natin gawin to eh. Okay? So ako ang sisigaw ha, before we have a picture, let's have a chant. Sama kayo sa akin. Ako para hindi lang ako yung mukhang ewan. Okay, open your mic. Sabay-sabay po tayong guluhin ang mga mundo ng mga tao dito sa GC na to. Alright? Sa Zoom na to. Okay, are you ready? Yes! All right. That's the energy. Ayan. So, if you're ready, then let's go. MGI. Super, yes! Super, yes. Super, Yes. Sure. Thank you very much, all of you. So, last picture po tayo. Picture po tayo. Ayan, picture po tayo. Ready po, smile. Your best smile. Your best smile. Ayan. 1, 2, 3. Yung 1 po. 1. Naka 1. 1, 2, 3, and. One more. 1, 2, 3, and. All right. Thank you very much. God bless us all. And I love you all. Thank you very much po sa inyong pag-participate. At mahirap po mag-Zoom. Salamat sa Diyos. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo na kayo'y sumama sa akin today. And I hope na kinabang kayo sa ating presentation. God bless and have a good and powerful presentation next time you talk to your clients. God bless. Bye-bye. Bye. Mama. See you. Say you all. Bye-bye. I love you 3 times a day. Zoom is ending in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Bye. your hands to be your eyes. Save your eyes. We also have products for beauty and from head to toe wellness. MGIs, we strive to actively contribute in building the health and welfare
just as important. Visibility